Isasagawa na kada ika-30 ng Setyembre ang Joint Trees for Peace planting sa lungsod ng Marikina. Ito ay matapos lagdaan ni na Presidential Advisor on the Peace Process, Hermogenes Esperon, at ni Marikina City Vice Mayor Marion Andres bilang kinatawan ni Mayor Marides Fernando ang Memorandum of Agreement sa ginanap kamakailan na kauna-unahang Trees for Peace planting sa River Park, Tumana Complex sa Marikina. Saksi naman sa lagdaan sina Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Teresita Castillo at si Councilor Ponce Santos. Layunin ng proyekto na imulat ang mga mamamayan sa kaugnayan ng pagkalinga sa kalikasan at pangangalaga sa kapayapaan. Nagbigay ng mahigit 200 punla ng Molave, Nara at Mahogany ang DENR. Ang mga ito ay itinanim ng mga kawani ng OPAP sa gilid ng ilog. Ang Trees for Peace planting ay bahagi ng pagtatapos ng isang buwang selebrasyon ng National Peace Consciousness Month ngayong Setyembre. Samantala, ipinahayag naman kamakailan ni na Esperon at mga leader na Muslim sa Metro Manila ang kanilang dedikasyon sa kapayapaan at pagkakaisa sa pamamagitan ng paglagda ng isang manifesto. Ginanap ang paglagda sa Maharlika Trade Center sa Taguig noong pagdiriwang ng Eid al-Fitr bilang pagwawakas sa Ramadan. Isinasaad sa manifesto na matutugunan lamang ang problema ng kahirapan at krisis sa ekonomiya at politika sa pamamagitan ng mga pinaunlad na inisyatibang pangkapayapaan. Ayon pa dito, matatamo ang kapayapaan kung magkakaisa ang lahat ng mga mamamayan na itigil ang armadong labanan sa Mindanao. Nagtipo naman kamakailan ang mga katutubong leader mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang talakayin ang mga isyong kanilang kinahaharap at magkaisa kung paano tutugunan ang mga ito sa ginanap na Forging Partnerships for Peace Conference sa Institute of Social Order sa Ateneo de Manila University. Itong programang ito ng tinatawag na Forging Partnerships ay nagsimula ito ng 2005 pa, kung saan binigyan ng pagkakataon ang mga katutubo mismo na maglahad ng kanilang mga hinaing kung ano ang kanilang sitwasyon sa kanilang pamumuhay, and at the same time kung ano ang mga nagiging impact ng mga programs na iniimplementa ng mga NGOs, ng gobyerno, ng simbahan at ng mga iba't ibang grupo na tumutulong sa kanila. Sa pamamagitan ng isang workshop, ang mga matitingkad na issue sa ilalim ng mga tema ng kapayapaan, karapatan sa lupa, kalikasan, karunungan, at kultura at kasarinlan. Kabilang sa mga inilahad nila ay ang kakulangan ng mga access sa mga batayang serbisyo at kabuhayan, mababang partisipasyon sa prosesong pangkapayapaan, pagkakaipit sa labanan ng militar at rebeldeng NPA, hidwaan sa pagitan ng mga tribo at marami pang iba. Ibinahagi ni Bay Magdalena Herbilla, isang leader na lumad sa Arakan, Cotabato, na malaking problema ang tumitinding recruitment ng NPA sa kanilang komunidad. Maliban sa madalas na pagkakaipit ng mga lumad sa gitna ng dalawang armadong puwersa. Hindi na nila maasikaso yung trabaho nila. Kasi kung darating ang mga military, hindi suspect naman sila na isang masa. Then tapos kung magdaan na naman yung mga ang NPA, sasabihin naman sila na isang impo ng military. So nahirapan kami, paano ito masusolve itong problema? Matapos ang paglalahad ng mga issue ay naghain naman ng mga rekomendasyon ang mga katutubong leader. Ilan sa mga ito ay ang pagpapaigting ng partisipasyon ng mga indigenous peoples sa pagpaplano ng mga proyekto, pagkakaroon ng malalim na pag-uusap sa pagitan ng mga Muslim at lumad, pakikipagdialogo sa mga armadong grupo, mas malakas na panawagan para sa ceasefire sa pagitan ng militar at MILF at marami pang iba. Ang Forging Partnerships for Peace ay pinangunahan ng Assisi Development Foundation, katuwang ang iba't ibang organisasyon katulad ng GCO, Peace Institute, Cordillera People's Forum, Anthropology Watch, Cartwheel Foundation at iba pa. Ito ay sinuportahan ng Conflict Prevention and Peace Building Program ng United Nations Development Program at ng pamahalaan sa pamamagitan ng OPAP. Nilalayon po ng aming programa na kayo'y bigyang inspirasyon mula sa mga tagumpay na ating nakakamit sa pagsulong ng kapayapaan sa mga komunidad.
Mas maingay man ang alingaw ng kaguluhan, mas malalim at malawak naman ang epekto ng kahit na anumang maliliit na pagsisikap para sa kapayapaan at kaunlaran. Hanggang sa susunod po muli, mula sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Ito po si Rondon Ricafort. At ako naman po si Emily Lambio. Patuloy po nating isa puso, kapayapaan, atin to.